Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasawi ang nasa 60 Ukrainian na bihag ng Russia matapos bumagsak ang sinasakyan nilang Russian Il-76 transport aircraft sa Belgorod sa bansang Russia. Nangyari ang aksidente noong umaga ng 24 ng Enero. Sakay din ng naturang aircraft ang 6 na Russian crew members at 3 escorts. Ayon sa Moscow, nakatakda sanang magkaroon ng prisoners of war swap nang mangyari ang sakuna. Sinabi ng Russian Defense Ministry na ang mga nahuli na Ukrainian na sundalo ay dinadala sa Belgorod for an exchange na hindi tinukoy kung anong mga kapalit para sa mga sundalo. Inaakusahan ngayon ng Russia ang Ukraine na sadya umunong pinabagsak ang military plane malapit sa Ukrainian border. Ngunit ayon mismo sa military command ng Ukraine na itinuring nila ang Russian military aircraft na papalapit sa Belgorod bilang mga lehitimong target. Hindi umano sinabihan ng military command ng Ukraine na siguradong ligtas ang airspace sa mga panahon na iyon. Kinumpirma din ng Ukraine ang nakatakda sanang prisoners of war swap. Sinabi din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinaglalaroan umano ng Moscow ang mga buhay ng mga Ukrainian prisoners. Hiniling din ng Pangulo na magkaroon ng international inquiry kaugnay sa nangyaring plane crash. Sa kanyang video address ay sinabi ni President Zelensky na pinaglalaroan ng Russia ang buhay ng mga bilanggo ng Ukraine, maging ang damdamin ng kanilang mga kaanak at ng lipunan. Sa ngayon ay kinansela na ni Zelensky ang kanyang planong regional trip para sa kanyang kaarawan at binigyan din na dapat malinawan ang katotohanan sa nangyaring insidente. Ngayon ay marami ang nagtatanong kung ano nga bang tunay na nangyari sa pagbagsak ng naturang sasakyang panghimpapawid ng Russia. Sinadya nga ba itong pabagsakin bilang paghiganti at parte ng plano ng alinman sa dalawang bansang ito? Ang aircraft ay nag-crash malapit lamang sa border ng Russia at Ukraine at namatay ang lahat ng sakay ng eroplano. Ang 65 bilanggo mula sa Ukraine, 6 na Russian crew at 3 escorts na suma total ay nasa 74 katao, lahat ang nasawi sa nangyaring insidente. Ilang oras lamang ang lumipas matapos ang pagbagsak ng aircraft, agad na inakusahan ng Russia ang Ukraine na sinadya umano nilang pinabagsak ang naturang aircraft. Hindi naman ito inamin ng Ukraine at sinabi pa ni Volodymyr Zelensky na mahilig makipaglaro umano ang Russia at pagsisinungaling umano ang kanilang nagiging sandata. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa aircraft na ito at paano ang isang dambuhalang 100 toneladang cargo plane ay bigla na lamang bumagsak mula sa himpapawid nang wala namang nagiging aberya ng ito ay nasa ere? At paano itong nasira habang nasa halos 20 milya lamang ang layo nito mula sa border ng Ukraine at Russia? At kung totoo man ang sinasabi ng Russia na sinadya ng Ukraine na pabagsakin ang naturang eroplano, bakit naman papatayin ng Ukraine ang sarili nilang mga tao? Ang misteryosong pagbagsak ng Russian aircraft na ito ay ngayon binabalot ng maraming katanungan at hiwaga. Ang aircraft na bumagsak ay ang Ilyushin Il-76. Ito ay isang malaking military transport plane na nakadesenyo upang magsakay ng mga sundalo, cargo at mga armas patungo sa ibang mga lugar. Ayon sa Russia, bukod sa 65 mga prisoners of war mula sa Ukraine, ay may 6 na mga Russian crew members at 6 na mga Russian soldiers ang nasa loob ng eroplano. Nagmistulang isang malaking fireball ang eroplano nang ito'y mag-crash at nasawi ang lahat ng mga pasaherong lula nito. Sinabi ng Ukrainian Military Intelligence na wala silang nakuhang reliable na impormasyon kung sino at ano ang mga nasa loob ng nag-crash na eroplano. Nangyari ang pag-crash ng eroplano na ito sa northeast ng Belgorod, malapit lamang sa border ng Ukraine. Ang Belgorod region ay naging madalas na target ng mga cross-border attacks ng Ukraine. Ang nangyaring insidente na ito, nasangkot ang isang sasakyang panghimpapawid ay ang maituturing na siyang pinakamaraming nasawing tao mula nang magsimula ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine mahigit sa 2 taon nang nakakalipas.
Ano nga ba ang prisoners exchange o swap na dapat sana'y mangyayari kung hindi lamang bumagsak ang eroplano? Ayon sa Defense Ministry ng bansang Russia, ang prisoners of war exchange ay mangyayari sana sa Kolotilov checkpoint na matatagpuan sa border sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nag-take off ang naturang eroplano mula sa Kalovsky Air Base na malapit lamang sa Moscow patungo sa Belgorod kung saan ito nag-crash. Nangangahulugan ito ng eroplano ay nasa halos huling bahagi na o final stage ng kanilang biyahe. Hindi din sinabi ng Ukraine na sinadya nilang pabagsakin ang naturang eroplano at dagdag pa nila na hindi umano ang araw na iyon ang nakatakdang prisoners of war swap na ayon sa kanilang napagkasunduan. Hindi din sinabihan ng Russia ang Ukraine kung anong klaseng sasakyan ang gagamitin para sa pagpapalitan at hindi nila nabanggit kung saang ruta dadaan ang eroplano. Subalit itinanggi naman ito ng Russia ayon sa Moscow na plano umano ito ng maayos at napaghandaan bago pa man ang paglipad ng eroplano. Alam din umano ng Ukraine na may mangyayaring pagpapalitan ng prisoners of war sa pagitan nila at ng Russia. Hindi din ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng prisoners of war swap dahil ilang beses na din naman itong nangyari. Pinipilit ngayon ng Russia na ang Ukraine ang siyang nagpabagsak sa eroplano dahil na din sa nasagap ng kanilang radar noong mga oras na iyon ng pag-launch ng dalawang mga missiles mula sa Kharkiv sa Ukraine. Sa ngayon ay inaalam pa din kung anong klaseng mga missiles ang ginamit sa pagpapasabog sa eroplano. Habang para naman sa Ukraine, ang nangyaring insidente na ito umano ay nasa plano din ng Russia upang guluhin ito at mapahina ang international support na natatanggap ng Ukraine. Nanawagan ngayon ng investigasyon si President Zelensky upang malaman ang totoong nangyari at kung sino ang dapat nasisihin sa nangyaring insidente. Ayon sa pahayag ni Zelensky, inaglalaroan umano ng Russia ang damdamin ng mga Ukrainian prisoners kasama na rito ang kanilang mga mahal sa buhay. Mahalaga umano na isa-isahin ang mga malinaw na ebidensya upang malaman ang totoo pero wag ding aalisin ang katotohanan na ang insidente ay nangyari sa loob pa din ng teritoryo ng Russia. Pero dahil sa pahayag na ito ni Zelensky, nagkaroon ngayon ng mga tao ng isang malaking katanungan. Kung hindi ang Ukraine ang umatake o nagpabagsak, sino naman kaya ang pumuntirya sa eroplano kaya ito bumagsak? Ilang oras lamang ang lumipas, ang Russian Foreign Minister ay tinawag itong terrorist attack. Pero kung titignan naman ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano, makikita na hindi halos naghiwalay ang mga parte ng eroplano. Dahil kung ang isang missile ang tumama sa eroplano ay siguradong halos maghihiwa-hiwalay ito at mawawasak. Kaya naman may mga nagtatanong din na ang ilang mga eksperto kung totoo nga bang may sakay na mga prisoners of war ang nasabing eroplano. Sa mga lumabas din kasi ng mga ulat, walang mga katawan o hindi naman ganoon karami ang mga katawan na kanilang natagpuan sa pinagbagsakan mismo ng eroplano. At ang mas nakakagulat pa, ang mga listahan ng mga prisoners of war na sinasabi ng Russia na nakasakay sa eroplano ay may mga nakalistang nailipat na ng Russia. Hanggang sa ngayon na habang ginagawa ko ang video na ito ay wala pa ring malinaw na resulta sa ginagawang investigasyon at hindi pa rin matukoy kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagbagsak ng naturang eroplano. Pero kung ikaw Paps ang tatanungin, sino nga ba talaga ang dapat nasisihin sa nangyaring insidente? Ang Ukraine na kung saan nasa mahigit 6 na po sa kanilang mga kababayan ang kasama sa nasawi, o ang Russia na nais lamang maghatid ng kanilang mga POW na dati pa naman nilang ginagawa? O baka naman may iba pang mga tao o grupo ang sangkot na maaaring magpapakilala at makikilala pa lamang natin sa mga susunod na araw? Maaari din kaya na hindi talaga ito totoong nangyari at gawa-gawa lamang upang kunin ang atensyon ng mundo at makahanap ng maaaring maging kakampi ang bawat panig. Maaaring ito nga ba'y isang setup lamang? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.